Akala ko malulusaw na ako sa ulan, sabi ni Sapphire nang pumasok sa loob ng bahay. Sa bahay muna namang ito tumuloy si Jenna dahil ayon kay James ay wala naman daw siyang kasama sa kabilang bahay. Niyaya rin siya nito na mananghalian doon. Kinuha ni James mula kay Sapphire ang mga gamit sa pagpipinta. Iakyat ko lang sa studio ni ate, paalam nito sa kanya. Anong pinapanood mo? Tanong ni Sapphire sa kanya habang kumukuha ito ng tubig sa water dispenser. Summer Collection Fashion Show, sabi niya at muling itinutok ang paningin sa TV. Anong nangyari sa paintings mo? Halos hindi pa nga ako nagsisimula, dumilim na. Buti sketches pa lang ang ginagawa ko. Tapos may nakita pa akong impakto. Impakto? Natawa siya. May mga engkanto ba rito? Naniniwala ka ron? Sumimangot ito. Basta, impakto siya. Saan kayo nanggaling ni James? Tanong nito. Nanunukso ang ngiting naglalaro sa mga labi. Sa market, may cream tart ka sa ref. Tinirhan ka namin. Wow, cream tart! Anito at agad na binuksan ang refrigerator. Masisira na naman ang diet ko neto, pero okay lang. My sentiments exactly. Sang-ayon niya. Tumayo si James sa likuran nila. May hinihintay akong tennis match. Kung tapos ng fashion show, pwedeng pakilipat. Titingnan ko lang kung nagsisimula na ang match ni Roderick. Kinuha ni Sapphire ang remote control at inilipat sa sports channel ang palabas. Taekwondo pang palabas, bro. Look, laban ni Sandler. Excited na sabi nito. Hindi ba kaibigan mo si Sandler? Tanong niya. Dumalaw pa nga siya sa Pilipinas dati para sa exhibition game ninyo, hindi ba? Dumilim ang mukha ni James. Ilipat ninyo, utos nito. Huwag kang ang killjoy, inis na sabi ni Sapphire. Umupo ka na lang at manood. Basta gusto kong manood. Saka US Open yan, hindi ba? Diyan ka na nanalo ng silver medal doon, sabi niya. Doon ito nagsimulang makilala sa international martial arts scene at nagdala ng karangalan sa bansa. I said, change the channel. Mariing utos nito. Bakit ayaw mong manood ng taekwondo? Tanong niya. 3 years na lang, Olympics na uli. Baka isa sa kanila ang makalaban mo. Kung matatapos mo na ang bakasyon at babalik ka uli sa training, tiyak na ikaw ang mag-uuwi ng gold sa Pilipinas. Isn't it exciting? I don't have plans of joining my competitions anymore. Anito. Mabibigat ang mga hakbang na umakyat ito sa hagdan. Nagulat siya. Hindi niya alam kung ano na naman ang mali sa mga sinabi niya. Masyado ba siyang mausisa? Nagtanong na naman ba siya nang hindi niya dapat itanong? I apologize for James' behavior, sabi ni Sapphire. Ano bang problema? Hindi niya mapigilang tanong. Gusto niyang maintindihan kung ano ang inaasal ni James. Bumuntong hininga ito at ibinalik ang tingin sa TV. Hindi ko pa may papaliwanag sa ngayon, I'm sorry. Malungkot siyang ngumiti. I understand. Maaaring masyado pang masakit ang lahat. Sariwa pa ang sugat. Kung ano man ang dahilan ng pagtigil niya ni James sa taekwondo, wala pa siyang karapatang manghimasok. May kinalaman kaya si Joanna roon? Malungkot na naglakad sa poblasyon si Jenna. Kanina pa siya roon, nagpapalipat-lipat sa mga souvenir shops. Matabang ang ngiting isinasagot niya sa mga taong nakakasalubong. Karamihan sa mga ito ay mga dayuhang turista. Wala naman talaga siyang planong mamili o gumala. Pero kailangan niyang umalis ng bahay dahil mababaliw siya sa sobrang katahimikan doon. Nang nakaraang araw ay hindi siya lumabas ng bahay dahil nahihiya siyang kausapin si James. Baka galit pa rin ito sa kanya dahil sa pag-uusisa niya rito. At kahit nangako ito na sasamahan siyang mamasyal, ayaw niyang abalahin pa ito. Pero nalulungkot nga siya na hindi ito kasama. Kung nananahimik na lang kasi sana siya. Kung hindi sana niya pinanaig ang kuryosidad
at naging sensitibo sa damdamin nito. Sana ay magkasama sila ngayon. Hindi siya mag-iisa. Pumasok siya sa RJ Souvenirs. "Good morning, ma'am," bate ng tindera sa kanya. Nakuha ng atensyon niya ang kakaibang kwintas na nakasabit sa haligi. "Anong kwintas yon?" tanong niya. "Snake bone po. Pwede yung kwintas at pwede ring headdress. Ginagamit po yan ng mga katutubong babae noong unang panahon." Buto ng ahas?" ulit niya. Hindi niya maiwasang kilabutan. Ganito po ang itsura niyan kapag isinuot, anito, at ipinakita ang black and white picture ng isang tribal woman. "Wow!" bulalas niya, dahil hindi mukhang nakapangingilabot kapag naayos iyon sa ulo. Sino ang mag-aakala na pwede palang ipang-adorno ang buto ng ahas? Maganda iyong accessory para sa ila-launch niyang ethnic collection. Naniniwala po sila na ang snake bone ay nagdadala ng swerte. "Magkano yan?" tanong niya. "Gusto kong bilhin kahit magkano. Baka sakaling maaambunan siya kahit kaunting swerte." Pulos kamalasan na lang kasi ang nararanasan niya ng mga nakakaraang araw. At pati si James na dapat ay kaklose na niya ay lumalayo pa sa kanya. Hindi po ito ipinagbibili ng may-ari kasi bigay po ito sa kanya. "Pero may mga earrings at necklace po kami na may snake bone," anito. Itinuro nito sa rack ang iba't ibang disenyo ng mga accessories na may snake bone. May mga semi-precious stones din at mga dream catcher. "Dito ba gawa ang lahat ng ito?" "Mabuti pa po yung designer na lang ang kausapin ninyo." "Sino ba ang nagdi-design?" Maya-maya ay pumasok ang isang matangkad na babae na may kalong na bata. "Good morning, Leia. Itatanong ko lang kung may order pa." "Opo, Miss Ana. Ito po ang listahan," anang tendera. Iniabot nito sa babae ang listahan. "Siya nga pala, Miss. Siya ang designer ng mga t-shirt at accessories namin dito." Baling nito sa kanya. "Hi!" bati niya sa babae. "I'm Jenna from Manila. Fashion designer ako at interesado ako sa mga designs na gawa mo. Gusto ko sanang gawing accessories para sa fashion show ko." "That's great! Kung gusto mo, pumunta ka sa art gallery sa minamanage namin ng husband ko. Doon mo makikita ang iba pa naming gawa at pwede ka ring magpa-design sa amin ang gusto mo." "Pwede bang sumama sa iyo ngayon?" tanong niya. Excited na siya makita ang art gallery na sinasabi nito. "Sure, total, ito ng RG ang huli kong pupuntahan." Nagpaalam na ito kay Leia. "Saan ka ba tumutuloy?" tanong nito sa kanya paglabas niya ng shop. "Sa Bokong. Wala kasing tao sa bahay ng boyfriend ng kapatid ko." "Malapit lang kami roon, halika na." May kalayuan ng Sanctuary Art Gallery. 10 minutong nilakad nila iyon mula sa bayan at nalagpasan pa nila ang Bokong. Subalit, sulit naman ang pagod niya nang makita niya ang lugar. Nakatayo iyon sa tabi ng limestone cliff at kitang-kita ang magandang view ng mga pine trees. "Jenna, ito ang asawa kong si Tox at ang mga anak naming sina Daloy at Lakbay," pakilala ni Ana sa mga anak nito. "Ang cute naman ang pangalan ng mga baby ninyo. Pasok ka," yaya nito. Subalit hindi agad siya nakapasok dahil sa pinto pa lang ay nakasabit na ang iba't ibang uri ng kwintas na ipinagbibili ng mga ito. Ethnic ang mga designs at hindi niya nakikita sa ibang shop sa Manila. "Magkano to?" tanong niya. "Mura lang ang mga yan," anito at sinabi ang presyo. Mura ngayon kumpara sa presyo ng mga nabibili niya sa Manila. Mahilig siya sa mga accessories na may tatak kaya hindi niya mai-imagine na makakabili siya ng maganda at kakaibang mga accessories sa murang halaga. "May snake bone din ba kayo na kwintas at hikaw?" "Oo, ito ang mga hikaw namin," sabi ni Tox. Iginiya siya nito papasok sa bahay.
Mukhang simpleng bahay lang ang gallery, pero humahanga siya sa pagkakadisenyo niyon. Pulos luma at tribal ang mga gamit doon. Maging ang sahig ay gawa sa kahoy. Palagay siya roon kahit nasanay siya sa lungsod. Hindi pa talaga kami open. Next month pa ang facial opening namin, pero tumatanggap na kami ng mga customers. Last time nga, may mga Chinese tourists dito at nagustuhan nila ang mga tinda namin. Anong klaseng hikaw to? Tanong niya sa hikaw na hindi niya matukoy kung anong klaseng bato ang nakapalawit. Banana seed. Banana seed? Ulit niya. You must be kidding. May buto ba ang saging na ganito kalaki? Ano to? Higanting saba? Totoong buto ng saging yan, natatawang sabi ni Ana. Iyan na lang ang huli sa koleksyon namin. Wala ka nang makikitang katulad niyan. Kasing rare ba ito ng snake bones? Marami-rami pang snake bones, pero paubos na ang banana seed. Kapag naubos na iyan, wala nang mabibili pang iba. Hindi niya in-expect na marami siyang matutuklasang kakaiba roon. Itong mga gongs at mga kawakawayan, ipinagbibili rin ninyo? No, koleksyon ko ang mga iyan. May mga pagkakataon na may mga banda na pumupunta rito at nagtutugtugan kami. Katulad mamayang gabi, nandito ang mga sikat na banda na dito sa Cordillera tumutugtog. Original compositions ang ginagamit namin. Sagot ni Tok sa kanya. Wow! Exciting naman dito! Tuwang-tuwang sabi niya. Inaayos pa kasi ang music launch sa ibaba. Maganda kasi ang lugar na ito, overlooking sa underground river at sa burial cave. Tapos, gagamit kami ng mga sulo bilang ilaw at ang isi-serve lang namin ay authentic Igorot cuisine and beverages. That's cool! Pwede ba akong pumunta rito mamaya? Gusto niyang maka-experience ng kakaiba habang naroon. Sa palagay niya ay mai-inspire siyang gumawa ng mga designs kapag nakakilala siya ng iba pang artist na pulos ethnic din ang tema ng sining. Isama mo pa ang mga kaibigan mo, sabi nito. Magtutugtugan at magsasayawan tayo mamaya. Okay, isasama ko ang mga kaibigan ko. Saan ka galing, Jenna? Kanina pa ako katok ng katok sa bahay sa kabila pero wala namang sumasagot. Bakit hindi mo sinabi na aalis ka? Sunod-sunod na tanong ni Sapphire sa kanya. Nagkasalubong sila nang pabalik na siya sa bahay. I'm sorry, Sapphire. Hinging paumanhin niya. Galing kasi ako sa bayan kanina at nag-ikot sa mga souvenir shops. May na-discover ako na cool place dito. Want to join me to a party tonight? Party? May party rito? Hindi ko alam na may nagpapa-party pala rito. Ang alam ko lang kasing party ay kapag may festivities. It's an ethnic party at the sanctuary. Namit ko kasi sina Tox at Ana. Sila ang nagmamanage nung place. Tutugtog doon mamaya ang mga banda na taga rito rin sa Sagada. Lumungkot ang anyo nito. Sa sanctuary pala. Bakit? Ayaw mo bang pumunta roon? Hindi naman. Maagap na sagot nito. Pero kailangan kong makapunta sa Manila. Susunduin ko ang friend ko na darating from New York. Actually, hahabulin ko ang last trip papunta sa Baguio at malapit na mag-alauna. Ganun ba? Nangihinayang na sabi niya. Gusto ko pa naman ding magsama ng kaibigan. It's time to meet new friends. Saka pwede mo namang isama si James kung nag-aalangan ka para magkasama ka rin pa uwi. Si James? Nasaan ba siya? Nasa kusina. Anito. Bahagyang binuksan nito ang pinto ng bahay. Nakita niya si James na seryosong-seryoso sa pagtatagtad ng carrots. Bahagyang sumulyap ito sa direksyon niya. Natakot siya nang mapansing tumalim ang mga mata nito. 2 beses na siyang bad shot dito. Una, dahil sa pagtatanong niya tungkol kay Joanna. Pangalawa ay ang pagbanggit niya rito tungkol sa pagtataekwondo dito. Baka galit pa rin ito sa kanya.
At pakiramdam niya, siyang iniisip nito habang naghihiwa ng carrots. Mamaya ko na lang siguro siya yayayain kapag wala na siyang ginagawa. Baka tanggihan pa siya nito, nakakahiya. Sige, magpapahinga na ako. Why don't you join us for lunch? Alok ni Sapphire. Para doon mo na rin siya yayain. Malapit nang matapos sa pagluluto yan. Thanks, Sapphire. Pero kakatapos ko lang mag-lunch. Isinabay na ako ni na Ate Ana kanina. Mag-ingat ka sa biyahe mo. Oh, okay. Anito. Parang atubili pang pakawalan siya. Ayaw niyang yayain si James. Of course, papayag itong samahan siya dahil Maginoo ito. Pero hindi niya matitiyak na maititikom niya ang bibig niya. Kapag curious siya at may gusto siyang malaman, hindi siya titigil hanggat hindi nakukuha ang sagot at marami siyang gustong malaman tungkol dito. This place is so cool! Bulalas ni Martin, ang Hollander na nakilala ni Jenna pagpunta niya sa sanctuary. Katatapos lang nitong magsayaw kasamang iba pang dayuhang turista sa saliw ng etnikong musika ng bandang Pinikpikan. Mag-isa lang siyang pumunta roon. Nawala na rin ang pagkailang niya na makilalang iba pang mga bisita at mga miyembro ng iba't ibang banda. Pakiramdam niya ay mas at home siya sa sanctuary kaysa sa ibang class na bars at discos. Kakaiba kasi ang experience niya. Nakaupo sila sa nilalang abaka. Umiinom sila ng local wine at tea sa bao at sulo lang ang gamit nilang ilawan. And this place is not even officially open yet, sabi niya. Iniisip niya kung ano pa ang mai-offer ng Sagada at ng Sanctuary kapag tuluyan na itong nagbukas. I would really love to come back and bring my friends from Manila. Me too. Is this your first time here? Tanong ni Martin. Yes, my sister's boyfriend lives here. When I decided to take a break from work, they offered their house. How about you? This is my second and I'm staying at Sagada Guest House, Anito. Nagsalin ng Degway o wild berry wine sa baso na gawa sa kawayan. Bahagyang inindayog nito ang katawan sa saliw ng etnikong tugtog. It looks like you're enjoying your stay here. I was not able to stay longer during my first visit, and I promised myself I would stay longer when I come back. Have you seen the caves? Umiling siya. Not yet. Takot siya sa dilim at isa rin sa kinatatakutan niya ang paniki. Kaya kahit anong kwento sa kanya ng ate niya kung gaano ka-exciting ang pumasok sa kuweba, hindi talaga niya gusto. Pero nang nakita niya ang mga litrato nito, pati na rin ang mga postcard sa souvenir shops, unti-unting nagbabago ang isip niya. It would be exciting, I promise, ani Martin. Is it okay if we visit the caves after lunch? Natigilan sila sa pag-uusap nang tumigil ang musika at pumalakpak si Tox. I'm sorry guys, we have to call it a night because of the curfew. Tiningnan niya ang relo at nang lumo nang makitang 9:00 na. Time flies fast here. Puno ng panghihinayang na sabi niya. Nabitin siya dahil gusto pa uli niyang magsayaw at makinig ng musika. Pwede ka pa namang bumalik bukas, Jenna, sabi ni Ana. Hey Martin, do you want to come back here after we visit the caves? Aniya nito. I'd love to, excited na sagot nito. Nandito uli kami bukas, Ate Ana, sabi niya. Thanks for the nice evening, Martin, sabi ni Jenna nang ihatid siya nito hanggang sa ibaba ng hagdan ng bakura ng bahay. Gabi na noon at bahagyang malamig. Mangilan-ngilang tao na lang din ang nasalubong niya sa daan. Kahit anak siya ng gabi, nagsisimula na rin siyang antukin. Ganon yata ang epekto sa kanya ng malamig na klima. I'll meet you tomorrow at the Tourist Information Center after lunch. It's a date. It's a date! Kumaway siya rito habang paakyat sa hagdan. Malapit na siya sa bahay nang mapansin ang figura ng tao na nakasandal sa tabi ng pinto.